Bayan ngayon'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Dahil ako ng Kristong Hari, kaligtasan ng Kanyang lipi. Bayan ngayon'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin sa Panginoon ang biyayang ito, lalo pat ngayon ay ginugunita natin ang pagdadala sa mahal na Birhen sa templo. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang ating bayan, mga tumutulong sa ating simbahan, pagdasal natin mga OFW, mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na yung pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami paging dapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon. Pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y manirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan,
banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit-saling lahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo, ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, sa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sinong aking ina at sino-sinong aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Usually, pag sinabi nating paghahandog, pagdededicate ng ating sarili sa Diyos, ito ay madalas nating i-associate lamang para sa mga nagpapari at nagmamadre. Mali po ito. Sapagkat lahat tayo ay ina-expect ng Diyos na maghahandog, magdededicate ng ating sarili sa Kanya. Yan po ang isa sa pinakahamon ngayon ng ating paggunita sa pagdadala kay Maria sa templo ng kanyang mga magulang na sina San Joaquin at Santa Ana. Sapagkat bilang mga Kristiyano ay ganyan din naman ang diwa noong binyagan tayo. Inihandog tayo sa Diyos ng ating mga magulang, kaya marapat lamang na tayo mabuhay para sa Diyos lamang. At hindi po natin kailangang magmadre o magpare para gawin ito. Sa katunayan, kahit kaming mga pare o madre, ay po pwedeng sumablay sa ganitong aspeto. Inasmuch as ang tunay na pagdedicate o paghandog sa Diyos ng sarili ay hindi sa panlabas lamang, kundi sa tunay na pagbibigay sa Diyos ng ating buhay. Siguro po, while speaking, naisip nyo na po na i-dedicate nyo naman ang inyong sarili sa Diyos. Sapagkat kayo nagsisimba naman, at least tuwing linggo, nagdadasal naman kayo, wala naman kayong inaargabyadong tao, nagpapakabuti naman kayo kahit papaano. Maganda po ang lahat ng ito, pero tandaan po natin po pwedeng maging very kulang. Huwag po natin kakalimutan yung sinabi ng ating Panginoon
na marami ang magsasabi at tatawag sa kanyang Panginoon, Panginoon, ang hindi maliligtas. Bukod pa sa sinabi niya na sasabihin daw sa kanya pagdating ng panahon ng mga hindi maliligtas, Panginoon, nangaral po kami, nagpalayas po kami ng mga masamang espiritu, nagpagaling po kami sa pangalan ninyo, and therefore, gumawa po kami ng kabutihan. Nakita niyo na? Pero kulang pa rin talaga. Kung ang lahat ng mga kabutihang ito in the first place ay hindi bunga ng isang buhay na nakahandog, nakadedicate, nakabigay sa Kanya talaga. Tingnan po ninyo sa ating mabuting balita. Kung tutuusin, ayos na yung si Maria ang piniling ina ni Kristo nang siya'y magkatawang tao. Pinuno si Maria ng grasya. Bukod pa sa siya itinalaga ng kanyang mga magulang sa templo. Pero tingnan po ninyo sa Ebanghelyo, mas itinaas pa siya ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya ang pinatutungkulan ng sabihin ni Kristo, ang tunay kong ina, ang siyang sumusunod sa kalooban ng Ama. At ganon si Maria. Na para bang pwede nating sabihin na kahit na siyang piniling maging ina ni Kristo, nang ito'y magkatawang tao, at kahit siya inihandog ng kanyang mga magulang sa templo, kulang ang lahat ng ito. Kung hindi niya talaga inihandog sa Diyos ang sarili niya. Sapagkat si Maria talaga ang unang sumunod sa kalooban ng Ama. Siyang unang naging alagad ng anak niya. Sabi nga po ni St. Augustine, Mary conceived Jesus in her heart before she conceived Jesus in her womb. So bago pa siya magdalang tao, ipinagdalang tao si Kristo, nauna niya ang kanyang pag-aalay ng buhay niya sa Diyos, her fiat. And that makes her truly the mother of Jesus. And so the question is, ang buhay po ba natin ay totoong nakadedicate na, nakahandog na sa Diyos? Another way of putting it, in view of what Mary did, ang buhay po ba natin ay totoong nakasurrender na sa Diyos? Bawat aspeto ng buhay natin. Halimbawa, ang ating mga talento, ang time po ba natin? Ang panahon po ba natin? Ito ba'y nakasurrender na sa Diyos? In as much as ginagamit lamang natin ang mga ito sa mga bagay at sa mga paraang nakalulugod sa Diyos? Yung freedom natin, yung kalayaan natin, ito ba'y naka-surrender na sa Diyos? In as much as ginagamit natin ito upang gawin hindi ang kagustuhan natin, kundi ang kagustuhan ng Diyos para sa buhay natin? Yung hopes and dreams natin, ano ba ang mga ito? Nakasurrender ba sa Diyos? Tayo ba'y nag-hope, nagdi-dream para yumaman lang, para sumikat lang, o para gumawa ng maraming mga kabutihan in order for Jesus, for God to be glorified in our lives? Ang mga relasyon po ba natin ay nakasuko sa Diyos? So much so na siya ang una talaga, siya ang pinakamamahal natin, higit pa sa pamilya natin, at umiiwas tayo sa mga bawal na relasyon talaga? Even our fears, our heartaches, lahat ba ng ito ay nakasurrender na sa Diyos in as much as siya nang bahala, ipinagpapas sa Diyos mo na lang talaga? At syempre maging ang ating mga kasalanan, especially our favorites, yung matagal nating ginagawang kasalanan, yung hindi natin matalikuran, nakasurrender na ba yan sa Diyos? Sapagkat yun ang buhay na talagang nakadedicate sa Diyos. Indeed, mahirap. Kaya nga sabi ni San Pablo sa Romans 12 verse 1 or 2 if I'm not mistaken, I urge you therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, your spiritual worship. Alam po ninyo, ang mga animals natin, ang mga hayop natin, ang siyang inaalay sa templo ng Diyos eh. At ang mga animals na yan ay pinapatay. Bakit? Kasi kung buhay yan, magpupumiliglas yan. Habang sinusunog, tayo po ba? Buhay tayong nag-aalay ng ating sarili sa Diyos. Buhay tayong sinusunog. Buhay tayong nagde-deny ng ating sarili at inuuna ang Diyos. Sinusuko ang ating buhay. Nagpapatupok tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya mahirap eh. Kasi we are denying ourselves. We are taking up our crosses every day. Pero yun ang buhay na nakasurrender sa Diyos. Kaya nga, living sacrifice eh. Hindi mo po pwedeng sabihin, ang hirap naman ang hinihingi ng Diyos. Ang hirap naman isurrender ang aking buhay sa Diyos. Patayin mo na lang kaya ako. Hindi na tayo living sacrifice kung gano'n. Ito ang mahirap. Pero naniniwala ako ang pinakasusi dito ay yung sinabi ni St. Paul before telling us to offer our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ang sabi niya, I urge you therefore,
By the mercies of God, yun ang pinakasusi eh. Pag sinabing therefore, may mga una nang sinabi. At ito'y kaugnay ng sinasabi niyang nag-uumapaw na habag ng Diyos. Kasi ang basically na sinasabi ni San Pablo, kakayanin ninyo sa awa ng Diyos. Sapagkat kung iisipin lamang ninyo yung mga naging awa at pagmamahal sa inyo ng Diyos, itong magpapalakas ng loob ninyo. In as much as kung tinulungan tayo ng Diyos dati, tutulungan din tayo ng Diyos ngayon. Hindi tama na mahirap, pero ang pinakasusi dito sa palagay ko, yung sinabi ni St. Paul na by the mercies of God. Kasi sa kontekstong itong sinasabi niya, isipin ninyo, i-appreciate ninyo ang nag-uumapaw na awa ng Diyos sa inyo. Kasi kapag na-appreciate daw po natin yon, mas magiging madali sa atin ang ihandog ang ating buhay sa Panginoon. Sapagkat ang ating paghahandog ng buhay sa Kanya ay tugon lamang natin sa paghandog niya ng Kanyang sarili sa atin. Walang anak ang magrereklamo na gumawa ng mga magandang bagay para sa kanyang mga magulang kung na-appreciate niya ang lahat ng mga magandang bagay na ginawa para sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa Diyos pa kaya tayo magreklamo kung ihandog natin ang ating sarili sa Kanya kung talagang na-appreciate natin ang lahat ng ginawa niya para sa atin talaga? Kaugnay nito, yung awa din ng Diyos na yan ang siyang magtataguyod sa atin sa paghahandog ng ating sarili sa Diyos. Sapagkat sabi nga po, madalas natin kapag naharap tayo sa mga matinding pagsubok, may awa ang Diyos. Kaya inuna ito ni San Pablo by the mercies of God, offer your bodies. Na parang sinasabi niya, sino mang mag-aalay ng Diyos ng kanyang buhay ay tutulungan ng awa ng Diyos. Ito po sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa sapagkat wala naman tayong dapat na maging option pa kung kailan natin ihandog ang ating sarili. Sa Diyos lang. Kasi kapag hindi natin inihandog sa Diyos ang ating sarili, sabi ko nga minsan, sa kalaban tayo, sa dyablo tayo mahuhulog. Ihandog po natin ang ating sarili sa Kanya at hindi po tayo magsisisi. Tamang marami ang pwedeng mawala sa atin kapag inihandog natin ang ating buhay sa Diyos. Pero mas marami, di hamak ang mawawala sa atin kapag hindi natin ihandog ang ating buhay sa Kanya. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samukha. Alam kong Sapagkat anak niya. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samukha. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang Alam samukha. kong diringgin ng Diyos Pumigit tayo. ang Panginoon, samo bilang ko. pagtanaw ng utang loob sa iyo, inihandog ni San Joaquin at Santa Ana sa iyo si Maria. At bilang pagtanaw din ng utang na loob sa iyo, inihandog ni Maria sa iyo ang sarili niya. Matutunawa kami sa pinagdiriwang po namin ngayon sa halimbawa na ipinakita nila. Makita at ma-appreciate nawa namin kung gaano mo kami kamahal at tugunan namin ito ng pagmamahal. Mahirapan man kami, huwag kami sumuko na manindigan para sa totoo, para sa tama at para sa katotohanan na gumawa lagi ng kabutihan sa kabila ng mga pangit at problema naming naranasan.
Tulungan mo po kami, Panginoon, ihahandog ang aming buhay sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo kapag natuto tayong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Kapag nakita at na-appreciate natin kung gano'n tayo kamahal ng Diyos, imposible na hindi natin siya mahalin bilang tugon sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Sa totoo lang, yun ang makapagpapabago sa atin. Hindi ang pagmamahal natin, kundi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Natutugunan lamang natin ng pagmamahal natin kulang na kulang pa. Kahit ang ihandog natin ay buhay natin. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagtawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iluwal ni Maria ng di bumahos kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpatawad ng mga kasalanan namin sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ang mahal na Birhen ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birhen totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nang isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag ditong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaya hindi naman walang nakaalaala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw.
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. At sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo namang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Natanggapin ko si Jesus, aking Diyos. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama. Bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na siyang nagiging dahilan para ma-maintain po natin ang simbahan, mapaganda pa, at makatulong po tayo sa mga nangangailangan. Marami pong salamat sa inyong lahat. Panginoon na po ang bahala sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kabantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal at tunay at laging dahisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sirabis, pagsintang sa dalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal